all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Amen? Ang sulat na ito ni Paul po ay para sa mga taga-Efeso, ay isa pong panalangin. Hindi lang dahil gusto niyang maging Christian sila sa pangalan, ang prayer niya ay si Kristo ang manahan sa puso nila. Amen? Christ may dwell in your heart. Ibig sabihin, hindi lang dapat bisita si Jesus kapag Sunday or kailangan natin siya. Amen? Dapat siya ang may control. Siya ang sentro ng puso natin. Even in our life, siya dapat ang maging sentro at siya dapat ang mag-control ng buhay natin. Pagkatapos sinabi niya, being rooted and established in love, ang puno na malalim ang ugat, hindi basta-basta bumabagsak kahit anumang unos. Amen. Ang building na matibay ang foundation, hindi madaling bumuho. Ibig sabihin, ang buhay ng isang believer dapat nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Hindi sa opinion or sinasabi ng ibang tao, hindi sa feelings, kundi sa love ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang title na Rooted in Love ay tungkol po sa pagkakaroon ng matibay na foundation sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Parang may sukat. Diba sabi niya po doon, kung gaano kahaba, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak. Diba? Parang may sukat, but the truth is, hindi ito kayang sukatin. Hindi ito kayang sukatin, hindi nauubos, at hindi nawawala ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen? Diba? Kahit sa pinakailalim ng ating pagmamahal, mahal pa rin tayo ni Lord. Ako nasubukan ko po na backslide. Nasubukan ko po na lumayo sa ating Panginoon. Ilang years din po, 1 year and a half, ako nag-backslide. Then doon ko napatunayan na yung pagmamahal ng Diyos hindi po nagkabago. Kung paano kayo minahal ng una, ganun ka pa din niya kamahal ngayon. Kahit basahan ka pa lamang, minahal ka na ng ating Panginoon. Amen? Kung ang pag-ibig ni Kristo ay mas mataas, ibig sabihin ang problema minsan hindi po kakulangan ng pagmamahal ng Diyos, kundi kakulangan ng pagkaugat natin sa love na yan. Amen? Naintindihan niyo po ba? Amen? Kasi minsan kapag may problema tayo, parang inaano na lang na, hindi na ako mahal ng Diyos. Saan ka ba nakaugat? Sa mundong ito o kay Kristo? Sa trabaho mo ba o sa ating Panginoon? Amen? Kasi pwede mo marinig na mahal ka ng Diyos, pero kung hindi ka nakaugat doon, konting pagkakamali lang, konting sabi lang, madudurog ka, masasaktan at masasaktan lang. I-reflect ko po ito sa sarili ko kahapon. Diba na, konting ganun lang, nawawala na yung confidence ko. Konting sabi lang, nawawala, nakakalimutan ko kung saan pa talaga ako nakaugat. Amen? Kaya the question is, ano ang itsura ng isang tao talagang rooted sa kanyang pag-ibig? Tingnan niyo yung katabi niyo. Kung rooted ba talaga sa pag-ibig ng Diyos? Yung itsura niyo ba is rooted talaga? Punong-puno ba ng pagmamahal? Amen? Our point 1 po is rooted in His love. Ba ang taong rooted sa love ni God ay secure. Amen? Hindi insecure, hindi naghahanap ng validation o hindi agad natutumba dahil ang identity niya ay hindi nakabase sa performance kundi sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Uulitin ko, kung mas mataas ang pagmamahal niya kaysa sa failure mo, bakit ka pa magpapabagsak sa opinyon ng ibang tao? Kesa sa opinyon ng Diyos mo, kesa sa sinasabi ng Diyos mo. Amen? Huwag po tayo agad-agad magpapabagsak. Bakit? You were rooted in His love. Amen? Paano nyo, di ba? Pansin nyo po ba ang puno na malalim ang ugat kapag may bagyo or kapag may bagyo, di ba nagsishake lang siya? Hindi siya natutumba. Ganun po tayo. Di ba? Bakit? Kasi nakakapit po tayo sa ilalim.
nakakapit tayo sa pagmamahal ni Lord. Nashikin ka man ng problema, ipatumba ka man ng unos, na hamon ng buhay mo, nakatayo ka pa din. Bakit? Because you are the rooted in His love. Hindi ka madaling matumba. Bakit? Kasi alam mo ang Diyos mo. Alam mo kung saan ka nakakapit at alam mo kung saan nakalagay ang ugat mo. Hindi sa mundong ito, kundi sa ating Panginoon. Amen? Ganun din po ang Kristiyano. Kahit may mangyari, may criticism, may failure, or may issue, hindi agad-agad bumabagsak. Because we are rooted in His love. Amen? Kapag sinabi kasi natin rooted, hindi ito surface level Christianity. Amen. Hindi ito emotional high tuwing may worship. Hindi ito good kapag blessed lang ang week. Amen? Ang ugat hindi mo nakikita, but ito ang nagbibigay ng buhay. Amen? Maraming Kristiyano, visible ang activity. Totoo. Amen? Nagsuserve, uma-attend, di ba? Pero mababaw ang ugat. Ang unang tinatamaan ay identity. Kapag hindi ka rooted sa love ng Diyos, identity mo nakabase sa approval. Worth it mo nakabase sa performance. Peace mo nakabase sa circumstances. Pero kapag rooted ka, hindi nagbabago ang worth mo kahit magbago ang situation. Hindi nababawasan ang value mo kahit may pagkakamali ka. Hindi nasisira ang identity mo kahit punain ka pa ng iba. Amen? Because you are the rooted in His love. The love of God is not reward, it's a foundation. Amen? Sabi niya po sa Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts in the Lord. They will be like a tree planted by the water. Ang puno na malapit sa tubig, hindi natatakot sa init. Kahit may drought na nangyayari, may supply pa rin. Ibig sabihin, ang taong rooted sa Diyos, may source kahit dry ang season. May stability kahit may pressure. May peace kahit may problema. Amen? Amen? Pansin niyo po, di ba may illustration sa Bible about the seeds? Ba, yung isa mabilis tumubo, pero mababaw ka. Ba, yung isa naman mabagal tumubo, pero palalim ang ugat. Amen? Kapag may bagyo, sino unang yung mukhang malakas ang unang mamamasak. Kasi akala natin minsan, we are strong enough. Amen? Hindi na natin kailangan si Lord. Hindi malakas na ako, kaya ko na yung problema. Pero hindi ang totoo, kailangan lang natin na magpaugad sa pagmamahal ng Lord para lahat ng nararanasan natin, kaya natin. Kaya natin salubungin lahat ng hamon sa buhay. Baka mapatitlo po kayong problema. Amen? Ikaw na yung sasalubong sa problema. Amen? Ikaw na yung masasabi, bakit wala akong problema nararamdaman ngayon? Asan ang problema? Amen? Bakit? Kasi kasama si Lord. Amen? Kasi kapag rooted ka, secure ka. Amen? Kapag ang isang tao ay secure sa love ng Panginoon, may mangyayari, tumitibay ang pananampalataya. Sabi niya nga, established in faith. Kapag rooted ka sa pagmamahal, ang susunod na bunga ay faith na hindi emotional kundi outward. Amen? Maraming tao ang faith ay mood-based. Tama? Result-based. Blessing-based. Diba? Kapag may prayer answer, strong ang faith. Kapag walang sagot, weak ang faith. Pero ang taong established sa faith, kahit walang sagot, kahit walang answered prayer, nagtitiwala. Amen? Kahit tahimik ang Diyos, nananatili. Kahit delay ang breakthrough, hindi umaalis. Amen? Amen? Kahit di natin alam kung ano yung darating kinabukasan, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Bakit ganyan ka-establish yung faith ko kay Lord? Hindi mo alam kung may kakainin ka pa bukas, pero yung naniniwala ka na si Lord yung kasama mo. Amen? Nagtitiwala ka sa process ni Lord. Nagtitiwala ka na sa kasabihan niya, God will provide. Ganon kalakas ang faith ng isang Kristiyanong nagtitiwala lamang sa Panginoon. Amen? Kasi ang foundation niya ay pag-ibig ng Diyos, hindi kung ano yung resulta ng hinintay sa Kanya.
Hebrew 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa simpleng salita, ang faith ay hindi lang basta paniniwala. Hindi lang nagsasabi ka na alam ko ang gagawin ng Diyos sa akin. Diba? Ang faith ko ay nagtitiwala sa isang bagay kahit hindi mo pa nakikita. Alam mo na bibigyan ka ni Lord ng kasagutan sa mga panalangin mo. Amen? Para nagtatanim ka ng puno, hindi mo pa nakikita ang bunga pero nag-aalaga ka na dahil alam mo may darating. Para nagbayad ka ng tuition sa college, di ba? Hindi pa dumarating ang diploma, alam mo, makakapagtapos ka na. Amen? Hindi ito nakabase sa nangyayari sa paligid mo. Hindi ito nakabase sa resulta or sa outcome. Di ba? Kahit wala pang concrete sign, may assurance ka na totoo at maaasahan ang Panginoon. And the confidence na yan is yung tiwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, hindi galing sa effort or sa performance mo. Galing ito sa karakter ng Diyos at ang karakter ng Diyos ay ang pag-ibig. Amen? But isipin po natin, sino po dito yung mahilig dumadaan sa tulay? Diba? Iisip ko, hindi po natin maisip kung babagsak ba yung tulay na yun. Diba? Habang dumadaan ka doon, babagsak ba siya or hindi? Diba? Kasi nadaktawid mo, bakit po hindi siya bumabagsak agad kasi may foundation? Pero kung alam mo, mahina ang foundation, bawat hakbang may fear. Diba? Bawat motor, bawat daan mo sa tulay na yun, may takot ka. Ganun din po tayo. Kapag hindi natin alam yung foundation natin, bawat hamon ng buhay na dinaraanan natin, palagi tayo may takot. Palagi tayo nakakulong sa takot. Lagi tayo may doubt sa isip natin. Pero kung alam mo kung sino yung foundation mo, kahit ano ba yan, kahit sa madilim pang takbo ng buhay mo, alam mo na lalakad ka ng confident. Lalakad ka, nagtilala ka lang kasi alam mo ang Diyos ang kasama mo. Amen? Ganun din po sa atin. Kapag hindi ka sure sa love ng Diyos, bawat trial may tiwala. Kapag sure ka sa love niya, bawat trial may tiwala. Amen? Kapag secure ka, rooted ka sa pagmamahal ng Diyos, maning-maning mo lahat ang pagsubok sa buhay mo. Amen? Andito lang po yan. Diba? Kapag tayo nagkakasakit, lagi tayong nag-pray. Diba? Laging may gano'n na, kapag pinagaling ni Lord yung anak ko, mag-mabuti siya. Kapag pinagaling ni Lord yung anak ko, mag-church siya. Paano pag hindi talaga buhay? Hindi ka mag-church. Diba? Hindi ka magsisimba. Amen? Ay hindi mo man maiintindihan, pero nagtitiwala ka sa atin po mga believer at kilala ang Diyos. Diba? Kung ano yung nangyayari sa atin, hindi man natin naiintindihan ngayon, pero nagtitiwala tayo kasi alam natin na may gagawin si Lord sa atin. Kasi alam natin na much better kung ano yung nilaan ni Lord para sa atin. Amen? Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, tumitibay ang pananampalataya mo. Hindi ka naglilingkod para mahalin. Naglilingkod ka dahil minahal ka na ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka sumusunod para tanggapin. Sumunod ka dahil tinanggap ka na. Amen? Love produce security. Security produce faith. Established faith is not emotional high. It's a consistent trust. Amen? Hindi pwedeng nakaugat ka lang sa love ni Lord, pero walang lumalabas na love sa iba. Kaya ang ating pong point here is overflowing in the love to others. Kung ang puso mo ay puno ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, mas madaling magpatawa. Mas madaling kang umunawa. Mas madaling kang magmahal kahit mahirap. Amen? Ang tunay na naka-experience ng pag-ibig ng Diyos ay mas nagiging channel ng pag-ibig sa iba. Yung pag-ibig na nararanasan mo, ipaparamdam mo din yung pag-ibig na naranasan mo sa Panginoon. Ikaw yung nagiging channel ng pag-ibig ng Diyos. Yung mga hindi ka mahal-mahal, nilang mahal. Love the unlovable, sabi nga. Password ko pa po yun sa Jinju. Love the unlovable. Bakit? Mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Diba? Yung mga hindi ka mahal-mahal na yun dahil sa iyo, you are the instrument na para maranasan nila yung pagmamahal ng ating Panginoon. Maramdaman din nila yung pagmamahal na naranasan
May inanda po akong illustration. Wait a minute lang po, hindi tayo na. Oh, resistant ka pa. Pansin niyo po itong baso. Diba hanggang dito lang yung tubig, walang nangyayari. Parang ganyan din po tayo. Pag hanggang dito lang yung love natin, walang mangyayari. Pero kapag hinayaan natin na mag-overflow yung love ni Lord sa atin, magkakaroon ng overflowing. Ay, sorry. Bakit matututo tayo mag-forgive? Natututo tayo na magkaroon ng kindness, magkaroon ng patience, ganyan yung pagmamahal sa atin ni Lord na pinapakita, overflowing at overflowing din yung pagmamahal natin sa iba. Amen? Diba? Natural na mag-overflow yung forgiveness, yung kindness, yung peace, yung assurance, yung confidence, and kapag, diba, kapag may tao nasaktan ka or nakasakit sa'yo, hindi ka gaganti. Diba? Bakit? Kasi kung gaganti ka, hindi nag-overflow yung pagmamahal ng Lord sa'yo. Kulang na kulang. Hindi mo mararanasan yung ginawa or hindi mo mararanasan yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Nung John 3:16 pa lamang is the sign of overflowing the love of God sa atin. Bakit? Kasi binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para lamang sa ating mga kasalanan. Yun yung tunay na ibig sabihin ng pagmamahal na hindi kayang gawin ng iba. Amen? Si Jesus, si Lord, ay nagpapakita pa lamang ng overflowing love. Kung hindi na po overflow yung pagmamahal, may umaway lang sa'yo, aawayin mo. Diba? Kapag may nagkanti lang sa'yo, gagantihan mo. Pero ngayon na pagmamahal ni Lord ang nangingibaw sa atin, wala. Erase. Amen? Diba sabi kahit si Beman, tinatawad ako ng Diyos, kaya ko rin magpatawad. Alam niyo po, ang short story. Dati po, nung hindi pa po makakilalang alive in Christ, may nangyari po natin na gano'n, di ba? Hindi po ako marunong magpatawad ng tao. Mapagtanim po akong tao. Siguro yung mga ano po, kung hindi pa ako pumunta ng Manila, kung hindi pa mag-open ang alive in Christ, hindi ko pa sila napatawad until now. Siguro ganun pa din yung puso ko. Kasi grabe, yung kung iisipin nyo lang, bata ako, tapos ganun yung ginawa, parang grabe, ganun yung ginawa. Pero, di ba, habang nung nag-start po yung Alive in Christ, na nag-start ako doon ko na ano yung sarili ko na open naman ako magpatawad, sabi ko sa kanila, pero hindi pa ngayon na buong-buo. Pero nung hinayaan ko si Lord nung pumilo sa akin, hindi ko na napatawad ko. Even sarili ko magulang, napatawad ko. Diba? Nakinalimutan ko lahat. Parang hindi mo iisipin na gano'n yung ginawa sa'yo ng isang taong yun. Pero ngayon, okay na okay kami. Diba? Wala yung, uy, ganito yung ginawa mo sa akin dati. Dapat ngayon hindi na kita pinapatawad. Pero, diba, yung nanay ko, yan, napatawad ko, okay kami ngayon, okay yung relationship namin, masaya kami. Di ba, ganun po pala kasarap kapag po ka nagpapatawad na wala kang iniiwasang tao na yung puso mo walang dala-dala, yung puso mo hindi mabigat kapag nakikita mo yung taong yon. Pero ngayon, kaya mo na siyang pansinin, kaya mo na siyang ngitian, kaya mo na siyang lapitan. Bakit? Kasi napatawad mo na yung taong yon at napatawad ka na din ng taong yon. Diba? Sabi niya po sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Diba, man? This evidence na rooted ka sa Kanya, may nakikita sa paraan ng pagmamahal mo sa iba. Diba? Sabi niya, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Hindi tayo nagmahal para mauna. Diba, nag-overflow tayo dahil may nauna lang nagmahal sa atin. He first loved us. Kahit hindi ka mahal ng iba, okay lang kasi mahal ako ng Panginoon. Kapag sinabi mahal ka ba, oo, mahal ako sa mata aking Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ni Kristo ay mas malawak kaysa sa kasalanan mo. Mas mahaba kaysa sa paghihintay mo. Mas mataas kaysa sa failure mo. At mas malalim kaysa sa ugat mo. Amen? Pero ang tanong, nakaugat ka ba talaga
sa ating Panginoon. Kasi kung mababaw ang ugat, malakas ang takot. Kung mababaw ang ugat, mabilis ang insecurity. Kung mababaw ang ugat, madali ang paglayo. Pero kapag malalim ang ugat, stable ang identity, matatag ang faith at umaapaw ang pagmamahal. Amen. Uulitin ko, kapag rooted ka sa Kanya, kahit anong season, kahit anong process, mananatili ka. Gaano nakalalim ang ugat mo ngayon, kapatid? Diba? Ngayong araw, hayaan po natin na muling itanim ng Diyos yung pagmamahal sa puso. Kaya let us pray po. Yes, Lord, maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na lumalim ang ugat namin, Panginoon. Na Lord, tulungan mo kami na mas rooted pa sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mas ma-establish pa yung faith namin, Panginoon. And Lord, turuan mo kami, Lord God, na mahalin pa yung iba tulad ng pagmamahal na ginawa mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na Lord, alisin lahat ng bumabagabag sa puso't isipan namin. Lord, kung tingin namin ngayon, hindi kami kamahal-mahal. Pero Lord, sabi mo sa salita mo, He first loved us. Minahal mo kami ng unang pa lamang, Panginoon, ng basahan pa lamang kami, Lord God, kamahal-mahal na kami. Kung yung mundo sinasabi na hindi ka kamahal-mahal, pero ang Diyos laging sinasabi, kamahal-mahal ka sa ating Panginoon. We are useless, and we are kagamit-gamit sa ating Panginoon. Kung yung mundo sinasabing useless ka, sinasabi ng Panginoon na kagamit-gamit ka. Kung yung mundo sinasabi na wala kang kwenta, sa Panginoon may kwenta ka. Amen? Sa araw ng puso, isa lamang ang ating naaalala. Yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin nung nag-uumpisa lamang pa tayo sa kanyang ministry na ibinigay sa atin. Mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa mundong ito. Mas maganda ang pagmamahal na pinapakita ng Panginoon kaysa sa mundong ito. Kaya kung naniisip ko ngayon na hindi ka kamahal-mahal, may isang nagmamahal sa iyo at walang iba, kundi ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, kung aral mo, Panginoon, hindi kami titingin sa opinion ng iba. Hindi namin kailangan ng validation ng iba. Hindi namin kailangan ng assurance ng iba, kundi sa iyo pa lamang, Panginoon, kami ay sapat-sapat. Kayo, Lord God, yung presensya mo, ang mamuna, tumimo ka sa puso't isipan namin, Lord God, at tulungan mo kami na may apply ang bawat ito, Lord God. Na Lord, tulungan mo kami na abutin ang iba, Lord God, na tulad ng pag-abot mo sa amin, Panginoon. Lord, alam ko, naniniwala ako na kami may ginagawa ka sa bawat isa, and we are the instrument na ginagamit mo, Panginoon. Lord, hindi kami dito lamang, Panginoon. Lord, kasi Lord, yung ugat ng AIC Tarlac ay palalim ng palalim, Panginoon, because we are rooted in your love, Panginoon. We are established in our faith, Panginoon. And Lord, yung overflowing love na nararamdaman namin, ibabahagi din namin sa iba, Lord God, kasi yun yung character mo. Your character is the love, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ngayong umagang ito, Lord God, hindi kami kamahal-mahal, pero minahal niyo kami. Nagalakad na isang Diyos na may